Magandang araw. Tarasmahan ninyo ako sa isang nakakaangganyang deep dive Ah, tungkol sa castor oil, yes. ang tinaguriang nature's Botox. Wow. Marahil mayroon na nito sa mga cabinet ninyo. Oo naman. Pero sa deep dive na to, alisin natin ang maagi sa ating mga halaman. Okay. At tutuklasin ang mga nakakagulat na kasaysayan at tagam at mga praktikal na gamit nitong versatile oil. Tunay nga. Isipin mo ginagamit na ang castor oil ng mga sinaunang sibilisasyon, tulad mga Egyptian at Roman. Wow. Sa nagamit nito parang hindi maubos-ubos ang silbi nito. Galing na. Alam mo pa noong unang panahon, ginagamit din daw nila ito bilang pang-ilaw. Talaga. Pero bago tayo mapalayo, balikan muna natin ang pinaka-esensya ng castor oil. Okay. Ano nga ba ito at sa dito? Nagmumula. Ang castor oil ay nakukuha mula sa castor beans. Medyo nakakatakot isipin dahil ang castor bean plant ay naglalaman ng resin. Isang lubhang nakalalasong substance. Kaya huwag mag-alala dahil sa proseso ng paggawa ng langis tinatanggal ang resin. So safe siya? Kaya naman ligtas itong gamitin. Nakakaya isipin na mula pala sa isang halaman na may lason, nakakakuha tayo ng isang bagay na kapakipakinabang. Parang sa buhay din minsan, di ba? Oo, May mga pagsubot na kailangan nating daanan para makuha natin ang magandang resulta. tama. Wow. At isa sa magandang resulta ng castor oil ay ang kaya na itong moisturize. Okay. Mayaman ito sa retinolic isang unique fatty acid Okay. na nagbibigay ng malalim na hydration at naglalak ng moisture sa ating balat. Naalala ko, tuloy dati nung bata pa ako. Lagi may castor oil sa bahay. Okay. Ginagamit ito ni Lola para sa halos lahat ng bagay. Talaga? Pang massage, pang hilot, pati pang parit sa masugat. Wow. Parang cure-all niya ang castor oil. Nakakatuwa naman ang lola mo. Oo. At tama ka, maraming gamit ang castor oil. Bukod sa pagiging moisturizer, kilala nito sa anti-inflammatory properties nito. Kaya nga nakakatulong ito sa mga may problema sa balat tulad ng acne at eczema. Parang gusto ko balikan ng paramit ng castor oil. Subukan mo ulit. Dati kasi inayawan ko ang amoy nito. Okay. Pero ang ngayon ko lang na realize na ang dami pala nitong benepisyo. At hindi lang yan. Ano pa? Mayroon din itong antimicrobial properties kaya nakakalaban ito ng bacteria at yeast na nakakatulong para magkaroon ng mag-clear na balat. Okay. Kuto dyan nakakatulong din ito sa pagpapagaling ng masugat at galos. Okay, ba? Nakakatuwa naman na sa isang simpleng langis ang daming nagagawa. Marami talaga siyang benefits. Oo, ang castor oil ay parang sa mapagkakatawalang kang kay Bibi na naging nandyan para tumulong. Naalala ko po na nung nagbakasyon ako sa probinsya, nakita ko kung paano ginagamit ng mga magsasaka doon ng castor oil para sa kanilang mga nanding. Nakakabilib naman. Pinoprotektahan daw nito ang mga halaman mula sa mga insekto. Nakakabilib naman. Lahat na natin aspeto ng buhay natin. May titulong ang castor oil. Totoo yan. Pero teka, nabanggit mo kanina na nakakatulong din ito sa pagpapatubo ng buhok. Oo. Marami ang nagsasabing na nakakatulong ang castor oil sa pagpapatubo ng buhok. Mayaman kasi ito sa vitamin E, fatty acids na nagpapalusog sa hair follicles. Sipin mo, parang binibigyan mo naman ng sangkang pagkain ng iyong buhok para lumakas at humaba ito. Sa bagay, may punto ka. Kaya subukan mo. Kaya paano naman nagiging nature's Botox ang castor oil? May connection ba ito sa pagpapaganda ng balat? Oo naman. Ang castor oil ay nakakatulong sa pag-boost ng collagen production na mahalaga para sa elasticity ng balat. Okay. Isipin mo parang pinupuno nito ang mapinong linya sa ating mukha para magmukhang mas bata at mas fresh. Kaya effective siya. May kakilala nga ako na gumagamit ng castor oil bilang pangalis ng wrinkles. Tapos gusto niya raw itong gamitin kaysa sa mga mahaling creams at treatments. Nakakatuwa naman na marami na ang nakakatuklas sa natural na benepisyo ng castor oil. Bukod sa collagen boosting ang vitamin A na manatagli nito, ay nagpaprotekta sa ating balat mula sa environmental damage tulad ng pollution at UV rays. Parang binibigyan nito ng shield ang ating balat para labanan ng mga harmful elements. Kaya pala, parang ang dami naman talagang kayang gawin ng castor oil. Totoo yan. Para itong isang superhero namin napakaraming superpowers. Oo. Pero sa dami ng gamit nito, paano ba natin masisigurong tama ang paggamit natin dito? Mahalagang tandaan ng castor oil ay isang potent oil kaya dapat mag-ingat sa paggamit nito. Kung gagamitin mo ito sa mukha, maglagay lang ng ilang patak at imasahe ito ng marahan. Pwede mo nitong gamitin bilang hair mask. Okay. Gagalin mo lang ang castor oil sa iyong favorite conditioner at I apply ito sa buhok at tanik. Okay.
Ayan nakababad na ilang minuto bago banlawan. May mga tips ka ba para sa mga gustong subukan ng castor oil, lalo na sa mga first-time users? Oo naman. Una, siguraduhin bumili ng pure at organic castor oil para masigurado ang kalidad nito. Okay. Pangalawa, catch test mo ng bago. Ito gamitin sa malaking bahagi ng balat. Hmm. Maglagay ng kanting castor oil sa iyong breast at hintay mag 24 oras. Okay. Kung wala kang maramdamang pangangate o irritation, ligtas mo na itong magagamit. Malaga na mag-ingat tayo lalo na kung sensitibo ang ating balad. Pero bukod sa mukha at buhok may bababang gamit ang castor oil. Marami pa kita alam na mapwede nitong gayetin para sa mapilik mata. Talaga. Maglagay lang ng konting castor oil sa isang malinis na maskarawan at i-apply ito sa iyong pilik mata bago matulog. Nakakatulong ito para lumahas at tumaba ang pilik mata. Wow. Parang gusto ko nang tumakbo sa botika at bumili ng castor oil. Subuhan mo. Teka, may nabasa ako na may iba't ibang klase pala ng castor oil. Ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? Tama ka. May iba't ibang kasi ang castor oil tulad ng Jamaican black castor oil. Okay. Pero ay mas matingkad na kulay at mas matapang na amoy kumpara sa regular na castor oil. Sinasabing mas potent ang Jamaican black castor oil dahil gawa ito sa roasted castor beans. Kaya mas effective siya. Naalala ko tuloy nung nag-aral pa ako ng cosmetology. Nabanggit ng instructor namin ang Jamaican black castor oil. Ginagamit daw ito para sa scalp treatment at hair growth. Nakanis sa potent properties nito, mas epektibo daw ang Jamaican patulan sa pagpapatubo ng buhok at pagpapalakas ng hair follicles. Nakakatuwa talagang isipin ng isang simpleng bagay tulad ng castor oil ay may napakaraming gamit. Parang isang kayamanan nakatako lang sa simpleng bote. Minsan na, masyadong nakapokus tayo sa mga modernong produkto. Nakakalimutan na natin ang mga natural at epektibong solution na nasa paligid lang natin. Nabanggit mo kanina na ginagamit din ang castor oil ng mga magsasaka. Parang nga ba nila ito ginagamit? Ito magkasasaka na naglalagay ng castor oil sa lupa para maitabo yung mga peste. Nakakatulong na itong protektahan ng mga halaman mula sa mga insekto at iba pang organismo maaaring makasira sa kanilang pananim. Parang isa na namang superpower ng castor oil. Koto, Bukod sa bagbakbagganda at pangangalaga sa ating katawan, pati pala ang mga laman na nihinabang din dito. At hindi lang yan. Ano ba? Alam mo ba na may mga nagsasabi rin na pwede raw gamitin ang castor oil para sa mga problema sa tayan? Talaga. Para naman daw ang ginagawa yun. Ininom malala ang castor oil. Dito na tayo dapat mag-ingat. Bakit? Ang pag-inom ng castor oil ay hindi dapat basta-basta ginagawa. Okay. Kailangan mo munang kumonsulta sa doktor bago ito subukan. Lalo na kung mayroon kang ibang kondisyon sa kalusugan. Bakit kailangan mag-ingat? Ano bang epekto ng pag-inom ng castor oil? Ang castor oil ay kilala bilang isang laxative. Ibig sabihin nakakatulong linisin ng ating bituka at nailabas ang mga dumi sa katawan. Okay. Kaya naman hindi ito dapat ininom ng walang gabay ng doktor. Naalala ko tuloy may nabasa akong kwento. Tungkol sa isang lola na pinainom ng castor oil ang kanyang apo dahil constipated daw ito. Ako! Natawa ko nung una. Pero napatanto ko na delikado pala yun. O mabuti na lang at wala namang nangyaring masama sa apo. Okay. Pero importante pa rin na magtanong muna sa doktor bago uminom ng castor oil. Okay. May mga ibang paraan para maibsan ang constipation. Tulad ng pagkain ng mga prutas at gulay at pag-inom ng maraming tubig. Bukod sa magiging laxative, may iba pa bang gamit ng castor oil sa medisina? May mga pag-aral na nagpapakita na ang castor oil ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng sugat at paso. Mayroon din itong antifungal properties, kaya pwede rin itong gamitin para sa mga impeksyon sa balat. Nakakamaha talaga ang castor oil. Parang isang multi-purpose oil na dapat laging mayroon sa bawat tahanan. Sa ngayon ako. Pero dapat din nating tandaan na kahit na natural ang castor oil, hindi ito nangangahulugang wala itong side effects. Kaya mahalagang mag-research, magtanong sa mga eksperto at mag-ingat sa paggamit nito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kalaman tungkol sa castor oil. Wala ano Sana ay maraming nang natuto at na-inspire na gamitin ng natural remedy na ito. Oo naman. Hanggang sa muli sa ating susunod na deep dive. Paalam.